Hapong-hapon na pumasok si Lennon sa kwarto niya. Mabuti na lang at nakapagpigil siya. Ayaw niyang maangkin si Cindy ng ganun-ganun lang. Gusto niyang maging memorable to para sa babae. Matagal nitong gustong maging virgin bride. Bukang bibig nito simula pa noon. Kailangan niyang pigilin ang sarili niya. Papakasalan niya muna si Cindy bago niya angkinin ito. Gustong-gusto na niyang yayain ulit ang magpakasal kaya lang parang may phobia na siya. Paano kung ayawan siya ulit nito? Baka hindi na niya na talaga kayanin sa pangalawang pagkakataon. Nasa ganun siyang pag-iisip na may biglang kumatok sa pinto. Tumayo siya at binuksan yon. Si Cindy ang niluwa ng pinto na yon. Can I come in? Tanong ni Cindy sa kanya. Sure, come in. Sabay giya kay Cindy papasok ng kwarto niya at umupo ito sa kama niya. I just want to say sorry. I should not do that. Hindi ko na ginalang ang relasyon niyo ni Jesusa. No, Cindy. Pinutol ni Lennon ang sasabihin ni Cindy. Jesusa and I are just friends. Wala kaming relasyon. Lumapit siya kay Cindy saka umupo sa tabi nito. Hinawakan ng pisngi ng dalagang ubod ng lambing. Ikaw pa rin ang mahal ko, Cindy. Ikaw lang ang minahal ko. Tinitigan niya ito na ubod ng pagmamahal. Naluluha ng dalaga sa narinig. Totoo ba yan? Believe me, love. Ikaw lang ang mahal ko. Umalis ako sa kwarto mo kasi ayaw ko makuha ka ng ganun-ganun lang. Gusto ko matuloy ang gusto mo maging isang virgin bride. Iyan ay kung gusto mo pang magpakasal sa akin. Yumuko si Lennon, natatakot sa magiging sagot ni Cindy. Hinawakan ng dalagang kamay niya. Of course, love. I will marry you because I love you. Umangat ng tingin si Lennon saka sinalubong ang mga mata ni Cindy. Parehas na silang naluluha. Talaga ba, love? Mahal mo pa din ako? Hindi naman mawawala agad yon. Na-realize ko kung gaano ka ka-importante sa buhay ko nang nawala ka. Ayaw ko nang maulit yon. Kaya pinangako ko sa sarili ko, bumalik ka lang kahit dalawa pa kami ni Jesusa. Ang girlfriend mo ay tatanggapin ko. Hindi ikaw ang Cindy na nakilala ko. Dati ayaw mo na may kaagaw sa akin. Ngayon kahit may kahati ka ay okay lang sa'yo. Yes, love. Ang dami kong na-realize nung umalis ka. Na-realize ko na hindi lang sa akin umiikot ang mundo. Masyado akong self-centered dati. Akala ko kahit anong gawin ko sa'yo ay kaya mo kong pagtiisan. Nagsawa ka din pala. Hindi ako nagsawa sa'yo, love. Nasaktan lang ako dahil hindi mo pala kaya magpakasal sa akin. Akala ko hindi mo naman talaga ako ganun, kama. Hindi na natapos na Lennon ang sasabihin dahil siniil siya ng halik ni Cindy. Nagulat ang binata sa ginawa ng dalaga. Nang makahuma ay ginalaw na din ang mga labi niya at tumugon sa halik ng dalaga. Hinawakan niya ang balikat nito saka inihiga sa kama. Pinagpatuloy ang paghalik habang ang kamay niya naglalakbay na sa katawan ng dalaga. Lennon, love, let's stop this habang kaya ko pa, bulong niya sa dalaga. Tinitigan niya si Cindy ng buong pagmamahal, hinimas-himas ang buhok ng dalaga. Ibig bang sabihin nito ay tayo na ulit? Nakangiting tanong ni Lennon. Hindi naman ako pumayag na makipaghiwalay sa iyo eh. So technically, tayo pa din, nakangiting sabi ni Cindy. Dumampi ang labi ni Lennon sa noo ni Cindy. I love you so much, Cindy. I love you more, Lennon. Nasa ganun silang posisyon nang tumunog ang cellphone ni Lennon. Si Kuya Kevin niya ang tumatawag. Huy, nasaan na kayo? Kayo na lang hinihintay dito at kakain na. Sige, papunta na. Let's go, love. Baka pagalitan na tayo ni Kuya. Tinulungan niya si Cindy na makatayo ng kama saka inayos ang buhok at hinalikan na muli sa noo. Magkahawak kamay sila na pumunta sa restaurant ng resort. Wow, what is the meaning of this? Sigaw ni Mark, hindi nila pinansin ang pangangantyaw na kaibigan. Ay talaga namang binakura na kaagad. Kakasabi ko lang naman liligaw ako kay Cindy eh. Kantyaw ni Ismael. Tumahimik ka Ismael, wala kang pag-asa sa akin. Hala, bumalik ang Cindy na palaban. Nagtawanan naman silang lahat. Does that mean kayo na ba ulit? Tanong ng papa ni Lennon. Yes pa, kami na ulit ni Cindy. Pero hindi pa din magbabagong sitwasyon ni Cindy. Dito ka pa din madedestino sa Cebu. Hindi porket nagkabalikan na kayo ay babalikan na ng Manila. Yes, kuya. May kling sagot ni Cindy. Alam niya naman yun, napaintindi na ni Kevin sa kanya na dapat ihiwalay ang personal life sa trabaho. Si Lennon naman ay napasimangot. Gusto sana niyang magprotesta pero hindi siya mananalo sa kuya niya. Ito ang masusunod. Masaya silang kumakain kasamang mga yaya nito. Maya-maya pa nag-ring ang cellphone ni Kevin. Napakunot noon niya nang makitang tumatawag sa kanya. Hello Angela, bakit ka napatawag?
Wala naman kuya, I just want to check on you. Matagal na kasi tayong hindi nakikita. Okay, I'm fine. Nasa Cebu kami ngayon ng buong family. Oh, I see. Out of town pala kayo. Kailan kayo babalik na Manila? Maybe next day. Sige kuya, nangangamusta lang. Enjoy. Sige, bye. Who's that? Tanong ni Juliana pagkababa niya ng telepono. Si Angela, nangangamusta lang. Biglang tumaas ang kilay ni Cindy. Alam niya may plano tong hindi maganda. Kilala na niya si Angela simula ng bata pa sila. Mag-ingat ka dyan kay Angela, kuya. She's a bitch. Don't judge her, Cindy. She's helping her parent with their business. She's not that bad. Napasimangot si Cindy sa narinig mula kay Kevin. Sa Cebu pala lahat sila ha. Okay, sige, mag-enjoy lang kayo dyan. Pagbalik nyo, gagawin ko impyernong mga buhay nyo. Saad ni Angela sa sarili. Nalulungkot na naman si Angela. Wala siya nang mapuntahan. Ayaw niyang umuwi sa kondo niya. Mag-isa lang siya doon. Ayaw niya namang umuwi sa bahay nila. Hindi pa siya ready makaharap ulit ang papa niya. Hanggang ngayon ay nasasaktan pa din siya. Kinuha niyang phone at tinawagan si Aljon. Ilang beses na din silang nagkikita pero hindi pa niya alam ang pagkatao nito. Ayaw niya naman magtanong ng personal na bagay sa lalaki. Bed buddy lang sila at hindi magkasintahan. Hindi man niya aminin ay parang nahuhulog ng loob niya sa lalaki. Masarap itong kasama. Pogi, macho at saka magaling sa kama. Boyfriend material sana to pero hindi. Hindi siya pwedeng ma-in love sa iba. May kailangan pa siyang trabahuhin para maisalbang papa niya at ang pamilya nila sa pagkakalubog sa utang. Uunahin niya na muna ang problema ng pamilya niya bago ang pasariling kapakanan. Kahit papaano ay naawa pa din siya sa papa niya at mama niya. Kahit na hindi niya itutunay ng mga magulang, saka na niya ayusin ang sarili kapag natapos na ang problema ng papa niya. Sa sobrang lalim ng iniisip niya, hindi niya napansin na nagsalita na pala si Aljon sa kabilang linya. Hello Angela, are you there? Yes, I'm here. Sorry. Napatawag ka. Miss mo na kaagad ako? Nakangising tanong ni Aljon. Nope, pagsisinungaling ni Angela pero gustong-gusto na niya ulit matikman ang lalaki. Parang ito ang pampakalma niya. I'm here sa bar. Baka gusto mo akong samahang uminom. Sure, I'll be there in a minute. After nilang mag-usap ay pinatay ang cellphone at nilagay sa bag. Maya-maya pa'y dumating na si Aljon. As usual, napakayamin na naman itong tignan. Hey, bati ni Aljon sa kanya. Anong problema? Bakit ka naglalasing? Sambit ni Aljon pagkaupo sa tabi niya. Hindi, gusto ko lang mag-unwind. Boring kasi sa kondo. Why don't you go to my hotel room? And we play all night. Bulong nito sa kanya. No, I'll pass. I don't feel like tonight. Pagsisinungaling niya. Really? But why? Ayaw mo na sa akin? No, it's not that. Gusto ko lang nakausap. So, may problema ka nga. Matiim na natitig ni Aljon sa kanya. Parang binabasang laman ng utak niya. Ang kulit nito, parang ininterrogate siya. Family problem. May pinapagawa sa akin ng papa ko na labag sa kalooban ko. Ayaw ko sana pero ako lang ang tanging paraan para makatulong sa pamilya namin. Pahapiyaw na kwento niya. Ayaw niya namang ikwento dito ang detalye. Nahihiya siya sa gagawin niya. Isa pa din yung panlulokong plano nila ng papa niya. Mukhang mabigat nga yung dinadala mong problema kung ang nakasalalay ang pamilya mo. Kung ano man yung problema mo, sana pag-isipan mong mabuti. Sabi ni Aljon sa kanya habang hinihimas nitong kamay niya na parang pinapagaan ang loob niya. Tinitigan niya ang poging mukha nito. Konting-konti na lang talaga ay mai-in love na siya dito. Do you want to get out of here? Bulong niya sa tenga ni Aljon na tila kinikiliti ito. I thought ayaw mo. Balik tanong ng binata. Parang gusto ko na ngayon, nakangising sagot niya. Tumayo sila at nagbayad ng bills saka pumunta sa hotel room ni Aljon na malapit lang sa bar. Pagkapasok nila ng room ay siya nang nag-first move sa lalaki. Hinalikan niya ito ng ubod ng libog. Kinapa niyang pagkalalaki nito sa kabinuksan ng zipper. Hey, nagmamadali ka ba? Natatawang tanong ni Aljon sa kanya. Hindi niya ito sinagot. Pinagpatuloy ang paghihimas sa pagkalalaki nito. Nang lubos niya nang nahubad ang pantalon nito, saka siya lumuhod at pinasok sa bibig niya. Shit, I'm gonna miss you pagbalik ko ng Cebu, sambit ni Aljon. Natigilan si Angela. What did you say? I forgot to tell you. Babalik na ako sa Cebu tomorrow. Tapos ng bakasyon ko. Tumayo si Angela. Bakit hindi mo sinabi sa akin na taga Cebu ka pala? Hindi ka naman nagtanong, hindi ba? Don't worry, I will call you every time I'm here in Manila. Sabi ni Aljon sa kanya sabay pisil sa pisngi niya.
So mawalang galang na, baka pwede mo na ipagpatuloy ang ginagawa mo sa junior ko. Nakangiting sabi ni Aljon, natawa din sa Angela. Magpakasawa tayo ngayong gabi. Let's make this night special, sabi niya sabay luhod ulit, saka pinagpatuloy ang pagsubo sa pagkalalaki nito. Nakalimang rounds din sila ng gabing iyon, kapwa sila pagod na dalawa. Nakahiga si Angela sa dibdib niya habang hinimas niyang buhok nito. Angela, pwede magtanong? Gusto mo ba ako maging boyfriend? Natigilan si Angela sa tanong ni Aljon. Hindi niya ine-expect. Nagulat si Angela sa tanong ni Aljon. Gusto niyang sagutin ito ng oo, pero may mga responsibilidad pa siya na dapat tapusin. Hindi niya pwedeng ipagpaliban yun dahil lang sa isang lalaki. Kumala si Angela sa pagkakayakap kay Aljon saka umupo sa kama saka nagbihis. I think we stay as we are right now. I'm not ready for a serious relationship now. Naiwan pa ding nakahiga si Aljon sa kama habang pinapanood si Angela na nagbibihis. Wala naman talaga siyang planong makipagrelasyon din. Pero masaya kasi siya kapag kasama ang dalaga. Akala niya parehas sila ng nararamdaman. Mali pala siya. Tumayo na rin siya at nagsuot ng pantalon. Sorry for that question. I think I scare you. Me too. Hindi din ako ready for a serious relationship. I guess we stick to what we've started. Being a bed buddy. Nakangiting sabi niya kay Angela. Malungkot man siya sa loob niya pero kailangan niyang ipakita dito na okay lang siya. I guess this is a goodbye for now. Malapit ng flight ko. I need to prepare my things. Naging awkward sila sa isa't isa. Yeah, I understand. Tumayo na si Angela saka humalik sa lips niya at umalis. Nakatitig lang si Aljon sa pinto kung saan lumabas si Angela. Shit, napamura siya. Kanina lang ay okay sila. Bakit parang biglang naging stranger sa isa't isa? Nang makalabas na si Angela ay kinuha ang cellphone at tinawagan si Cindy. Maya-may sinagot ito at nawalang pa rin nung nagkwento. Hey best friend, guess what? Kami na ulit ni Lennon. Nilayo niyang phone sa tenga niya. Bigla ba naman tong nagtitili? Ano ka ba? Parang mabibingin ako sa tili mo. Sigaw niya din kay Cindy. Congrats, sana all masaya ang love life. Malungkot niyang tugon. Bakit naman? Hindi ba may kinababaliwan kang babae dyan? I asked her if she wants to be my girlfriend but she refused. Malungkot na kwento niya kay Cindy. What? Si Aljon Aguilar, inayawan ng babae. Pangangantyaw ni Cindy sa kanya. Shut up Cindy. Kita mo nang nangalungkot yung tao. O siya, sorry na. Balik ka na dito sa Cebu. Tapos na yung maliligayang araw mo. Napasimangot siya sa narinig mula sa kaibigan. Nakabalik na ng Manila sina Kevin mula sa Cebu. Bumalik na rin si Juliana sa Paris. Nag-aayos si Kevin para sa monthly meeting niya with the investors and business partners. Isa-isa nang dumarating ang mga business partners niya. Nandun na rin ang mga kaibigang si Ismael, Mark, Jack at mga kapatid na si Lennon. Maya-maya pa'y dumating na din ang papa ni Cindy at si Angela. 2 oras na din ang itinagal ng meeting nila. Nang matapos ang meeting, ay lumapit sa kanya ang papa ni Cindy. Kevin, I just want to thank you sa effort na ginagawa mo for Cindy. I can see na nagiging responsible na siya sa buhay. You're welcome, Tito. Malamang ay alam mo na rin na nagkabalikan na sila ni Lennon. Yes, ibinalita na sa akin ni Cindy. She is so happy. And we are happy too. Alam mo naman na matagal ko nang gustong maikasal ang dalawa. Mula sa kung saan ay biglang sumulpot si Lennon sa dalawang nag-uusap. Ako ba ang pinag-uusapan niyo? Nakangising tanong nito. Lennon, I want you to know na I'm so proud of you sa bagong business venture mo. At salamat din at hindi mo sinukuan si Cindy. Maluhalo ang sambit na matanda. It's okay, Tito. Alam mo namang mahal na mahal kong anak mo. Medyo may pagkabrat lang talaga. Sagot ni Lennon sa papa ni Cindy. Baka kasalanan ko rin kung bakit siya nagkaganon. Pero mabait naman yun. Sana ay habaan mo pang pasensya mo sa kanya, Lennon. I will, Tito. Hindi ko susukuan si Cindy. Ang laki ng itin na ginawad ng matanda. That's good to hear, by the way. You can call me Papa. Saan pa ba at kasalan din naman ang mapupunta ng relasyon yung dalawa? Yun ay kung hindi naman tupakin ng anak niyo po. Saka sila nagtawa ng tatlo. O siya, ako'y magpapaalam na at iniintay na ako ng aking esposa. Ihahatid na kita sa parking lot, Papa. Nagpresenta naman si Lennon na makaalis ng dalawa ay saka naman lumapit si Angela sa kanya. Hey Kuya Kevin, long time no see. Nakangiti ito habang lumalapit sa kanya. Care to have some coffee? May treat?
No thanks, Angela. May lakad kami ng mga barkada. Maybe next time. Ay, ganun ba? Pwede ba ako sumama? Baka ma-OP ka lang. Puro lalaki kasi kami. Next time na lang. Sige, promise mo yan ha. Pangungulit nito sa kanya. Sure. Maikling sagot ni Kevin para tumigil na si Angela. Nauna nang lumabas si Angela sa opisina. Niiwan silang magkakaibigan. Saan tayo mga pre? Inom naman tayo. Ang tagal na nating hindi nag-bar. Sabi ni Smell sa mga kaibigan. Sige ba, dun tayo sa bar ko. May treat. Sagot naman ni Mark. Nang makalabas na sila ng office ni Kevin ay hindi nila alam na nasa kabilang kanto lang pala si Angela. Nagmamasid sa kanila. Plano niya sundan ng mga to. Nag-convoy na lang magkakaibigan papunta sa bar ni Mark. May dala silang sari-sariling sasakyan. Nang makarating na doon ay pumesa na sa private room na pinareserve ni Mark para sa kanila. Madaming tao sa araw na yon. Friday kasi. Nang makapasok na sila sa upuan nila, binigyan na sila ng kanya-kanyang inumin ng waiter. Hey guys, nandito din pala kayo? Napalingon sila sa nagsalitang babae. Si Angela yon. Hey Angela, sino kasama mo? Tanong ni Kevin sa talaga. May hinintay akong kaibigan, parang hindi na darating eh. Can I join you guys? Nagkatingin na naman ng mga lalaki. Gusto sana nilang for the boys lang sila pero nakakabastos naman kung itataboy nila si Angela. Sure, maikling sagot ni Jack. Umupo to sa tabi ni Kevin sa nagpagkwentuhan sa kanila. Nung unang nailang pang mga lalaki pero sa huli ay naging at ease na din sila. Joker din kasi si Angela. Madaling nakuhang loob nila. Maya-maya pa nag-ring ang phone ni Kevin. Si Juliana yon, nag-video call. Hey babe, bungad niya sa nobya pagka-open ng video nito. Hey babe, saan kayo? Tanong ni Juliana sa kanya. Inilibot ni Kevin ang phone para makita ni Juliana ang mga kaibigan niya. Hello Juliana! Sigaw naman ng mga to at kumakaway sa video. Nahagip din ng video si Angela nakaupo sa tabi ni Kevin. Kasama niyo rin pala si Angela? Ah yes, nandito rin siya. Magilo na sagot ni Kevin. O sige babe, balik na ako sa work. Nag-break lang ako sandali. Paalam ni Juliana. Okay babe, I'll call you later, bye. I love you. Hindi na sumagot si Juliana ng I love you too kay Kevin. Pinatay agad ang phone. Naiinis siya. Anong ginagawa ni Angela doon? Hindi naman binanggit ni Kevin sa chat na kasama nila si Angela. Saka magkatabi pa sila ng upuan. Hindi man lang dumistansya si Kevin sa babaeng yon. Naiinis siya na wala lang siya nakipaglapit na agad ito kay Angela. Humandang lalaki yun mamaya. Inisasambit ni Juliana. Samantalang sa bar masayang nagkwekwentuhan sina Kevin at Angela. Tawa sila ng tawa sa mga banat ni Angela. Hindi kasi ito maarte tulad ng ibang mga babae. Parang one of the boys na din ito. Pinagmasdan niya si Angela habang nagkukwento. Maganda din ito at sexy. Magandang kulay nito. Black American kasi ang tatay ni Angela. Para tong si Zendaya na leading lady ni Spider-Man sa movie. Ah, lasing na ata siya. Kung ano na namang iniisip niya. Ilang oras pa silang nag-inuman at saka nagayang umuwi. Lasing na silang lahat. Si Angela ay nakatulog na sa lamesa. Guys, see you bukas. Ihatid ko na lang to si Angela. Mukhang hindi na kayang umuwi pagpresenta ni Kevin. Lihim na napangiti si Angela sa narinig mula kay Kevin nung maayon sa kanyang plano niya. Akala nila lasing na siya dahil nagtulog-tulugan siya sa lamesa. Ang hindi nila alam ay malakas siya ng inuman. Hindi siya basta-basta nalalasing. Waitress siya sa isang bar sa New York. Gabi-gabi ba naman siya umiinom? Dahil sa mga customer niya, parang tubig na lang sa kanyang mga inumin. Naramdaman niyang inalalayan siya ni Kevin na tumayo. Hindi siya nagmulat. Nakapikit pa rin siya para kunwaring tulog siya. Nilagay ni Kevin ang kamay niya sa balikat nito saka hinawakan siya. Sabay at giniya sa parking kung saan ang kotse nito. Ang hindi pa alam ni Kevin na hinire siyang photographer na pasekretong kuhaan sila ng picture ni Kevin. Nagmulat siya ng mata nang kunting nakita niyang photographer na kinukuhanan sila ng picture sa posisyon nilang yon. Ginalingan pa niya lalong pag-arte. Kunwari natumba siya saka naman siya inilalaan ni Kevin sa bewang. Nagkalapit ang mga katawan nila. Nasa ganun silang sitwasyon na nakita niyang nag-click ang camera ng photographer. Nakangiti siya ng lihim. Good job! Sabit niya sa sarili. Angela, pukaw ni Kevin sa kanya. Saan ka ba umuuwi? Ihatid na kita. Hindi si Angela sumagot. Lasing na ata. Malapit lang ang kondo ni Kevin doon. Doon niya na muna dadalhin si Angela. Hindi niya na rin kasi kaya mag-drive ng malayo. Baka madisgrasya pa sila. Minulat ng konti ni Angela ang mata. Sinipat kung saan siya dadalhin ni Kevin. Bumaba sila sa isang kondo. Inalayan siya nito palabas ng kotse. Nakita niya sa gilid ng mata niya na nandun naman ang photographer at kinuhanan sila ng litrato. Napangisi siya. Hindi sayang ang bayad ko sa photographer, sa isip niya. Nung makit na sila ng kondo ni Kevin, inalay na muna siyang makaupo sa sofa at kumuha ng isang pitsyal na tubig. Nilapag yun sa table kasamang 2 baso.
Eto na, oras ng plano ko, napangisi siya. Umalis sandali si Kevin, pumasok sa kwarto para ayusin ang magiging higaan niya. Pagkaalis ni Kevin, sa kanya nilagyan ng sleeping pills ng pitchel ng tubig. Bago pa man dumating si Kevin ay nagtulog-tulugan na siya ulit. Angela, bukaw nito sa kanya. Drink water para mahimasmasan ka. Oh no, mali siya. Bakit sa pitchel na nilagay ang pampatulog? E di makakatulog din siya? No, I want to sleep, pagdahilan niya. You have to drink first bago matulog. Naglagay ng tubig si Kevin sa isang baso sa kaiginiya yon sa bibig ni Angela. Ayaw sana ni Angela na lunukin yon pero uhaw na din talaga siya. Kaya nainom niya ang tubig na ibinigay ni Kevin sa kanya. Bahala na kapag makatulog ako. Gagawan ko na lang ng paraan bukas sa isip niya. Pagkatapos niyang uminom ay saka naman uminom din si Kevin ng tubig. Good boy Kevin, napangisi siya sa isip. Dinala siya ni Kevin sa kama. Antok na siya. Umepekto ng gamot sa kanya. Nakita niya na pahawak na din ang ulo si Kevin. Malamang ay antok na din ito nang makarating sa kami sabay silang bumagsak at nawalan ng malay. Kinaumagahan nagising si Angela, nilibot ang mata sa paligid. Pilit inaalala kung nasan siya, nasakit pa rin ang ulo niya. Nakita niya si Kevin na nakahiga sa tabi niya, tulog na tulog pa. Napangisi siyang bigla. Oo nga pala, may plano nga pala siya kagabi. Bumangon siya ng dahan-dahan kahit pa masakit ang ulo niya. Nilapitan si Kevin at tinubad ang mga damit nito. Dahan-dahan niyang ginawa yun dahil baka magising ito at mapurnada ang plano niya. Hindi siya pwedeng sumablay ngayon. Hindi niya mahubad ng maayos ang damit ni Kevin sa sobrang bigat nito. Saka masakit pa rin ang ulo niya dahil sa daming inom niya kagabi. Nakita niyang gumalaw na din ito. Ah shit, baka magising bigla si Kevin. Binuksan niya na lang ang mga botones ng polo nito sa kanzipper ng pantalon. Nang matapos ang ginaway, siya naman ang naghubad ng saplot at bumalik sa pagkakahiga. Pagkahiga niya sa kamay parang hinele pa din siya ng antok. Pilit niyang nilabanan ng antok. Hindi siya dapat makatulog pero dahil na din sa dami ng nainom niya kagabi ay hindi niya namalayan na nakatulog siya ulit. Napabalikwas si Kevin na nagising. Ang sakit ng ulo niya, tinignan ng paligid. Doon pala siya sa kondo umuwi sa sobrang pagkalasing kagabi. Napatingin siya sa kama, hindi siya nag-iisa, may kasama siya doon. Bigla siyang kinabahan. Oh shit, anong nagawa ko? Tinignan niya kung sinong babae. Nagulat siya na makilalang babae. Si Angela yon. Oh no, dinala niya pala si Angela doon kagabi. Dahil sobrang lasing na rin ito. Halos hindi na ito makalakad sa sobrang kalasingan. Tinatanong niya ito kung saan nakatira para ihatid ang dalaga pero hindi rin ito makasagot sa kanya. Kaya dinala niya na muna doon para makapagpahinga. Pero bakit sila nasa isang kama? Bakit sila napunta doon? May nangyari ba sa kanila? Sinipat niya ang katawan niya. Wala naman siyang naramdamang kakaiba sa sarili niya bukod sa sakit ng ulo dahil sa hangover. Nakabukas ng botones ng polo niya at ang zipper ng pantalon. Shit, napahawak siya sa ulo niya. Masakit pa rin yun. Maya-may nagising na rin si Angela. Palingalinga to sa paligid. What happened? Bakit ako nandito? Ano nangyari Kuya Kevin? Hindi nakasagot si Kevin. Hindi niya rin alam ang isasagot sa dalaga. Pati siya ay naguguluhan din. Tinignan ni Angela ang katawan sa loob ng kumot. Hubot-hubad siya. Kuya Kevin, what did you do to me? I don't know. Hindi ko alam ang mga nangyari. May kling sagot ni Kevin. Napasabunot ito sa buhok. Bakit nagawa mo sa akin to Kuya Kevin? Kapatid ang turing ko sa'yo. Nagtiwala ako sa'yo Kuya. Bakit nagawa mo sa akin ito? Binaboy mo ba ako Kuya? Nagdramang sabi ni Angela. Huwag kang umiyak Angela. Aksidente lang ang lahat. Hindi pwedeng mangyari ito. May nobya at anak na ako. Paano naman ako Kuya? Pinagkatiwalaan kita. Tapos ikaw lang palang magsasamantala sa akin. Anong klaseng tao ka? Pinagsusuntok niya ito sa dibdib. Lalong nilakasan niyang pag-iyak, hinayaan na lang ni Kevin si Angela. Hanggang ngayon ay blanco pa rin ang utak niya. Umuwi ka na muna Angela, saka na natin pag-usapan to. Baka karating to kay Papa, Kuya Kevin, tandaan mo yan. Tumayo siya at pinulot ang mga damit sa sahig saka lumabas ng kwarto. Shit, what have I done? Tanong ni Kevin sa sarili. Napasabunot siya sa buhok niya. Sinipat ni Kevin ang sarili. Parang wala namang nangyari sa kanya. May nangyari ba talaga sa kanila ni Angela? Pero bakit bukas ang zipper niya? Bakit nakahubad si Angela? Bakit nasa isang kama sila? Ang daming tanong niya sa isip pero lahat ng yun hindi na masagot. Gulong-gulong isip niya. Ayaw niya masirang pamilya niya. Si Juliana, ang kambal. Sinuntok niyang padal sa desperasyon. Dumugong kamaon sa lakas ng pagkasuntok niya. Pero kulang pa yun. Kulang pa sa kabayaran na ginawa niya. Napaiyak na lang siya. Samantalang si Angela ay nakangising nagbibihis sa sala. Si Kevin nasa kwarto pa rin at hindi pa lumalabas. Ang galing ko talagang artista. Akalain mo na paniwala niya si Kevin. Nag-iisip na siya ng susunod niya na gagawin. Pansamantala iuwi na muna siya ng bahay nila. Tinext niya ng photographer na doon ipadala mga litratong kuha nito sa kanila ni Kevin kagabi. Iha, mabuti naman at umuwi ka.
Alalang-alala ko sa'yo anak, naluluhang sambit ng mama niya sa kanya. Sinalubong siya nito at niyakap ng mahigpit kahit papaano naramdaman niya ang pagmamahal ng mama niya sa kanya. Nasaan po ang papa mama? Tanong niya sa ina. Nasa garden siya anak, ang mabuti pa huwag mo na muna siyang kausapin at mainit ang ulo niya. Hindi siya nakinig sa mama niya, pinuntahan niyang ama sa garden. Siniguro naman niya na init ang ulo ng papa niya sa ibibigay niya. Bakit nandito ka? May good news ka ba nadala? Kung wala'y umalis ka na at wala ako sa mood na makipagkwentuhan sa'yo. Matilim-mating na pinukol nito sa kanya. Hindi sumagot si Angela, bagkus ay binigyan niya dito ang brown envelope. Naguluhan ng ama pero kinuha pa rin yun at binuksan. Nang makitang laman nun ay biglang lumiwanag ang mukha nito at sumilay ang malaking ngiti sa labi. May pictures yun nakuha ng photographer na binayaran niya para sundan sila ni Kevin kagabi. Good job anak, alam mong dapat gawin, kuwartahan mo na si Kevin sa lalong madaling panahon. Tumatakbo ang oras ko. Utos ng papa niya na parang natauhan lang siya nito. Hindi na siya umimik. Blanko lang ang tingin na pinukol niya sa ama. Wala rin siyang sasabihin dito kaya tumalikod na siya. Para umalis na sana ng bahay na may biglang pumasok ng mga armadong kalalakihan sa bahay nila. Sino kayo? Bakit kayo pumasok sa bahay namin? Sigaw ng mama niya. Tinutukan to ng baril ng isang lalaki. Huwag mo saktan ng mama ko. Umiyak na sigaw ni Angela sa lalaki. Nasaan si Victor? Hanapin niyo. Sigaw ng isang inchik na lalaki. Naka-Amerikano at may tabako pa sa bunganga habang nagsasalita. Parang tambot yung bibig nito sa dami ng usok na lumalabas sa tabako nito. Nandito ako Mr. Lee, huwag niyong saktan ng pamilya ko. Sigaw ng papa niya. Pa, sino sila? Bakit bigla na lang silang pumasok sa bahay natin? Nagugulhang tanong niya sa papa niya. Hindi siya makagalaw dahil may nakatutok na baril sa kanya habang hawak siya ng isang lalaki. Nasa na pinangako mong bayad Victor? Matagal na kitang binigyan ng palugid. Bayaran mo utang mo na 100,000,000. Nalistik ang mata ng inchik na lalaki. Nagulat si Angela sa utang ng papa niya. Umabot ng 100,000,000 ang napatalo nito sa sugal. Saan sila kukuha ng ganong kalaking halaga? Hinampas ni Mr. Lee ang papa niya. Nandala nitong baston. Angal ni Victor sa sakit na panghampas ni Mr. Lee. Hindi lang yan ang aabutin mo sa akin Victor. Pag pinaasa mo pa ako ulit ay tuluyan na kita. Hinampas nitong muli si Victor. Huwag mo saktan ng papa ko, umiyak na sigaw ni Angela sa lalaki. Bigyan mo pa ako ng konting panahon Mr. Lee, makakapagbigay na ako sa'yo. Paano? Lugi ng negosyo mo. Wala ka ng ari-arian dahil tinalo mo na lahat sa sugal. Nalumos si Angela sa narinig mula sa lalaking tinawag na papa niya na Mr. Lee. Ang mama niya na umiiyak habang hawak din ditong na isang armadong lalaki. Next week Mr. Lee, magbabayad ako, pangako yun. Nagkatinginan sila ng papa niya, parang totoo na hindi maihi sa takot. Bibigyan kita ng pagkakataon, Victor, kapag hindi ka pa magbayad next week at isa-isahin kong pamilya mo. Galit na saad ni Mr. Lee, napadakot tingin niya kay Mr. Lee kay Angela. Tinignan siya nitong mula ulo hanggang paa sa kangumisi na nakakaloko. Lumapit to sa kanya tinima sa mukha niya. Hindi ko akalain na may anak ka palang maganda, Victor. Pwede naman nating pag-usapan to. Ibibigay mo sa akin ng anak mo't bayad ka na sa pagkakautang mo sa akin. No, ayoko. Hindi ako pambayad utang. Bitawad mo ko, umiyak na sabi niya. Diring-diri siya sa sinasabi ni Mr. Lee. Anak, maawa ka sa akin. Papatay nila ako kapag hindi ka sumunod sa gusto nila. Pumayag ka na anak. Maawa ka sa amin ng mama mo. Nagmakaawang sambit ng papa niya sa kanya. Tinignan ng matalim ang papa niya habang walang habas sa tumutulong mga luha niya. Siyang ipangbabayad nito sa mga sindikato. Ang bilis itong sumang-ayon kay Mr. Lee. Hindi man lang siya pinoprotektahan ng ama niya bagkus pinagtulakan pa siya. Para sa sarili nitong kalayaan pero siyang ipapahamak nito. Sana hindi niya na lang siya umuwi ng bahay ng araw na yon. Akong gagawa ng paraan na makabayad ng utang ng papa. Huwag niyo lang akong galawin Mr. Lee. Saad niya habang nakayuko. Ayaw niya salubungin ng mata ni Mr. Lee na parang gusto siyang kainin ng anumang oras. Matapang tong anak mo, Victor. Sige, pagbibigyan kita ng 1 week. Kapag hindi ka makabayad, magiging akin ka. Hintayin kong bayad niyo next week. Kung hindi alam niyo na ang mangyayari sa inyo. Sigaw ni Mr. Lee sa kanila. Saka tumalikod na. Binitawan na din sila ng mama niya ng mga armadong lalaki at sumunod na sa amo nila. Tila naupos sa kandila si Angela sa napaupo sa sahig. Ang mama niya umiiyak pa rin, nanginginig to sa takot. Anak, pumayag ka na sa gusto ni Mr. Lee. Hindi niya pinatapos na magsalita ang papa niya. Bakit ako pa? Bakit ako magiging kabayaran sa mga kasalanan mo? Nag-uunahang tumulo ang mga luha niya. Narinig mo bang sinabi nila, papatay nila tayo? Sana nga ganun na lang. Para matapos na itong problema natin. Anak, tawag ng mama niya. Nakasandal to sa lamesa. Doon yun kumukuha ng lakas. Nanginginig pa din ito. Tulungan mo kami anak. Ayaw ko pang mamatay. Gusto niyang maawa sa mama niya pero paano naman siya? Siya ang papatay ni Mr. Lee kapag hindi siya nakapagbayad dito. Gagawin siya nitong alipin at parausan.
Para na din siyang pinatay noon, lalo siyang napaiyak. Siyang ipabambayad ng magulang niya sa mga utang ng mga to. Tila binubugaw na siya ng mga magulang niya kay Mr. Lee. Galit na galit siya sa mga to. Pinunasan niya mga luha niya sa kapilit na tumayo. Humugot na muna ng isang malalim na hininga bago nagsalita. Maghahanap ako ng paraan na mabayaran ng utang niyo. Huwag lang ako mapunta sa manyak na yon. Gusto niya mang magpakatatag ay tila nagunahan na naman lumabas sa mga luha sa mata niya. Ang sakit-sakit ng dibdib niya. Pagtapos niyang sabihin yun, saka na siya tumalikod at lumabas ng bahay. Angela! Sigaw ng mama niya pero hindi siya tumigil sa paglakad palayo. Galit siya sa mga to. Ano ba tong kapalaran niya? Wala na ba siyang karapatang sumaya? Mula sa pagiging puta niya sa New York, pati ba naman sa Pilipinas ay puta pa din ang tingin sa kanya? Pambayad utang lang. Nakakapagod na. Sumakay siya ng kotse at umalis palayo sa impyernong bahay nila.